Hi, this is Dap Dap once again. And sa video na to, tuturuan kita kung ano yung mga kung ano yung 7 habits ng mga ng millionaires. Okay, so pag natapos mo tong video na to, alam mo na kung ano yung mga dapat mong sundin, alam mo na yung mga dapat mong i-model para malay mo maging millionaires ka din, okay, sa ginagawa mong business, kung affiliate marketing ka man o online marketing ka man o network marketing. So by the time na matapos mo 'tong video na 'to, alam mo na yung mga dapat mong sundin para maging millionaires ka rin, okay, sa ginagawa mong business. Okay, so the 7 millionaires habits that actually compound. Okay, so number one is they pay themselves first automatically before bills. Okay, so ano no, yung ang ginagawa talaga ng mga Chinese, mapapansin mo sa Chinese. Okay, so kung tatanungin mo yung mga Chinese millionaires, ang ginagawa talaga nila is binabayaran, nagtatabi muna sila ng savings. Okay, so bago nila gastusan yung mga unnecessary nila. Okay, so kabaligtaran talaga sa mga ginagawa nating mga Pilipino yun, okay? So kaya kaya ang mga Pilipino bihira lang talaga yung mayayaman. Okay, so yun yung habit na minsan talaga 'pag hindi mo nakasanayan gawin is mahirap talaga. Okay, so yun yung first. Okay, so number two is they track money like business. Okay, so not obsessively budgeting every coffee. Okay, so kumbaga hindi talaga sila basta-basta nagbibitaw ng pera. Okay, so talagang ano nila, mino-monitor nila kung ano yung kung saan mapupunta yung bawat income na kinita nila. Okay, so but they know their numbers, income, burn rate, net worth, debt cost, weekly money check-in. Okay, so so linggo-linggo daw talaga silang nagche-check ng ano nila, nagmo-monitor sila kung saan napupunta yung bawat sentimo ng ano no, nung ng income nila. Okay, so number three is they buy time, not just things. Okay, so so imagine mo no, napupunta ka ng ano, ng ibang bansa, magbabakasyon ka. Okay, syempre ang alam mo ba kung ano mang ginagawa ng mayayaman? Okay, so hindi na sila ano, no, hindi na sila sasakay ng economy na airline. Okay, so ang ginagawa nila, meron na silang sariling jet kasi napaka-importante sa kanila ng oras. Okay, so napaka-importante talaga sa kanila ng oras, no. Kaya kaya ang ginagawa nila is talagang 'pag hindi sila sumasakay sa business class is ano, talagang bumibili na sila ng sarili nilang jets, bumibili na sila ng sarili nilang yate. Okay, so yun yung ginagawa ng mayayaman. Okay, so number four is they have 2 morning routines or one for body and one for mind. Okay, so one for body is ano no, nag-exercise sila, nag kung anong exercise na gusto mong gawin, magjo-jogging ka, maggi-gym ka. Okay, so syempre, sabi ko nga may nabasa akong ano no, na kasabihan no, ngayon marami kang problema pero pag bumagsak yung ano mo, kalusugan mo, isa na lang yung problema mo. Okay, so yun yung ano, talagang mind-blowing para sa akin na napaka-importante talaga ng ano, ng kalusugan natin. Okay, so one for mind naman is one for mind. Ibig sabihin, ang mga habit ng mga mayayaman is nagbabasa talaga sila ng mga books. Okay, so imagine mo na yung books na yun is kinuha sa isang tao na 20 years na experience ng isang milyonaryo, is bababasahin mo lang siya. Okay, para maging 20 years ahead ka rin magagamit mo yun as 20 years ahead sa mga competitors mo. Okay, so number five is they say no by default. Okay, so marunong silang tumanggi sa lahat ng ano. Kaya mapapansin mo yung mga mayayaman is talagang ano, talagang bihira lang talaga yung ano nila. Bihira lang talaga yung circle nila sinasamahan. Hindi sila masyado maraming kaibigan kasi iniisip nila is marami kang kaibigan pero puro mga peke naman yung kaibigan mo, wala din. Okay, so sumasama talaga sila sa nagbibigay sa kanila ng value. Okay, so katulad nga ni Jack Ma, no? Si Jack Ma is founder of Alibaba. Okay, so isang billionaire, number one na billionaire sa China.
Okay, so si Jack nga is ang ginagawa niya is sumasama siya dun sa mas matatalino sa kanya. Okay, sumasama siya sa mga mas matatalino sa kanya at eventually, siyempre, mahahawa ka dun o mahahawa ka dun sa 'pag matalino yung kasama mo. Okay, so number 6 is they keep a very small circle of expensive problem. Okay, so they avoid lifestyle creep in small ways so they can go big in 1 to 2 ways that matter to them. Old car but prime real estate. Okay, so cheap phone but great accountant and lawyer. So hindi sila yung ano no, hindi sila yung mga magagarbo pagdating sa sa gadget, pagdating sa mga bagay-bagay, okay? Kasi ang iniisip nila is kukuha sila ng mga tao para tumulong sa mga income activity nila, okay? So income generating activity nila, okay? So number 7 is last na to is they review, they don't just hustle end of week, okay? What with money, what missed money, okay? So yun nga, monitor nila yung ano nila ng pagpasok at paglabas ng pera nila. Okay, so yun yung ang ginagawa kasi natin mga Pilipino is gastos dito, gastos doon. Kumbaga, hindi mo iniisip, hindi mo tina-track yung pera mo kung saan napupunta. Okay, so yun yung 7 habits ng ano ng mga mayaman at mga billionaires. Okay, so ngayon alam mo na kung anong mga habits nila, may apply mo to sa business mo, may apply mo to sa business na ginagawa mo. Okay, so yun yung ano yung 7 habits, and I hope na natuto ka, and I hope na may napulot kang value sa video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo, mag-comment ka kung may suggestion ka, kung meron pa akong di nabanggit, and i-follow mo kung gusto mo ng mga ganitong content. And I hope na natuto ka, and I hope na may apply mo to, and see you in the next video, and God bless.